mommy, let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years old. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Lucky 1000. Ang iyong little girl or boy, sustansya'y dapat puno. Susi sa tamang paglaki, go grow glow food na handa mo. First 1,000 days importante, healthy eating para kampante. Paghandaan nutrition ni baby, makinig sa sinasabi. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Hello there mga mommy, let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy. Habang pinagbubuntis mo ako, lahat ng kailangan ko, binibigay mo. Ang iron at folic acid supplement ay para sa maayos na paglaki ko at iwas anemia mo. Mga nanay, para po sa inyo ni baby to! Magandang araw mga kanutrisyon. Ako po si Mila Federizo, ang Nutrition Program Coordinator ng National Nutrition Council NCR. At ako po ang makakasama ninyo sa ating Nutriserye, Usapang Nutrisyon at Iba Pa, Year 2. Ang Nutriserye ay handog ng National Nutrition Council NCR para magbigay sa inyo ng tamang impormasyon patungkol sa nutrisyon. Noong nakaraang taon ay pinag-usapan natin ang mga napapanahong nutrition issues tulad ng healthy diet at proper exercise, lalo na ngayong pandemic, mga nutrition programs ng ating local government units, at nakilala rin natin ang ating regional outstanding nutrition workers. Noong 2021 ay nagkaroon ng online recall survey ang National Nutrition Council para tingnan kung kilala ba ng ating mga kababayan ang NNC, ang Philippine Plan of Action for Nutrition o PPAN at iba pang programa ng ating ahensya. At ang resulta ng survey na ito ay mababa ang recall o pagkakatanda ng ating mga kababayan kapag kanilang naririnig ang salitang NNC, PPAN, first 1,000 days at iba pa. Kaya ngayong 2022 ay ipapakilala namin sa inyo ang National Nutrition Council or NNC, ang Philippine Plan of Action for Nutrition o PPAN, at mga programa na isinasagawa sa national at regional levels, pati na rin sa mga local government units para sa nutrisyon. Inaasahan rin namin na madami ang maaabot ng talakayang ito sa tulong ninyo sa pag-share ng ating live video.
Abangan rin ang question for the day after ng episode na ito para sa chance na manalo ng 100 peso load. O di ba natuto ka na, nanalo ka pa? Kaya halina tumutok sa ating episode for today, Getting to Know the National Nutrition Council and the PPAN. Kilala niyo po ba ang NNC? Kilala mo po ba ang NNC? Opo. Kilala niyo po ba ang NNC? Opo, ma'am. Kilala mo po ba ang NNC? Hindi po. Kilala niyo po ba ang NNC? Opo, ma'am. Kilala niyo po ba ang NNC? Opo. Kilala niyo po ba ang NNC? Opo. Hello po, good afternoon. Narinig niyo na po ba ang NNC? Hindi po, ma'am. Kilala niyo po ba ang NNC? Oo. Kilala niyo po ba ang NNC? NNC? Oo naman, panalo tayo dito. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng NNC? Alam mo po ba kung anong ibig sabihin ng NNC? National Nutrition Council? Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin ng NNC? Opo, ma'am. National Nutrition Council. Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin ng NNC? Ito po yung ibig sabihin po nun yung National Nutrition Council. Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin ng NNC? Opo. National Nutrition Council po. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng NNC? Opo, National Nutrition Council po. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng NNC? Opo, National Nutrition Council. Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin ng NNC? Ang NNC ay ang National Nutrition Council. Ano po ba ang ginagawa ng NNC? Alam mo po ba kung anong ginagawa ng NNC? Yun lang hindi ko alam, ma'am. Alam niyo din po ba kung ano po ang mga ginagawa ng NNC? Opo, ma'am. Tulad ng nililecture namin yung 1,000 first 1,000 days ng pagbubuntis po hanggang sa manganak siya at mag-2 taon yung bata. Alam niyo din po ba kung ano po ang ginagawa ng NNC? Opo. Sila po yung mga nagmamahal sa komunidad, tapos po minamahal po yung mga malnourished namin bata, sila po ang nagbibigay sa mga ano namin, sa mga malnourished namin bata, bibigay ng mga pagkain pangkalusugan sa mga ano namin, mga bata namin, mga malnourished namin bata, sa mga buntis po namin, sa mga nagpapadede. Alam niyo din po ba kung ano ang mga ginagawa ng NNC? Yes po, ma'am. Ito po yung nagsisimula po yung ginagawa namin ng NC tungkol po yan sa first 1,000 days. Unang-una po yon. Kasi po nakapaloob po dyan yung lalo na sa mga buntis po. Kaya nga po kami merong tutok kainan ngayon dahil nga po doon sa first 1,000 days na binubuo ng NNC. Yan nga po yun na para sa pagbubuntis pa lang, naalagaan na po yung baby sa loob pa lang ng sinapupunan ni nanay hanggang sa kanyang paglaki. And then, ito na po yun. Kaya yung, sabi ko nga po na yung tutok kainan nila para si nanay mabigyan ng sapat na nutrisyon habang nagbubuntis para sa pagpapanganak niya kay baby, hindi po siya lalabas na maging malnourished. Yan po. Alam niyo din po ba kung ano ang mga ginagawa ng NNC? Opo, ang NNC po ang highest coordinating and policy making body po on nutrition, kung saan sila po ang nagpapalabas po or nagka-craft po ng mga polisiya po para about po sa nutrition. So hindi niyo po alam kung anong mga programa ng NNC? Okay po, salamat po. Alam niyo po ba kung ano ang ginagawa ng NNC? Naggagawa ng mga programa pang-health, pang-nutrisyon sa buong NCR. Alam niyo din po ba, sir, kung ano po ang ginagawa ng NNC? Sila ang tumututok sa mga nutrition programs ng ating bansa. The National Nutrition Council or NNC. Hindi po NCC or CNN kung hindi NNC
ay isang attached agency ng Department of Health. It is the country's highest policy-making and coordinating body on nutrition. Ang NNC ay naitatag through the Presidential Decree 491 or the Nutrition Act of the Philippines na nilagdaan noong June 25, 1974. Ang NNC po ang bumabalangkas sa mga polisiya, ang bumubuo ng PPAN at sumisiguro na nai-implement ang mga nutrition programs sa ating bansa. Bilang isang konseho, ang National Nutrition Council ay binubuo ng 10 government agencies at ang chair ng NNC Governing Board ay ang secretary ng Department of Health. Ang secretaries ng Department of the Interior and Local Government at ang Department of Agriculture ang tumatayong vice chairpersons at kasama nila bilang miyembro ang Department of Budget and Management, Department of Education, Department of Labor and Employment, Department of Science and Technology, Department of Social Welfare and Development, Department of Trade and Industry, at ang National Economics and Development Authority. Bukod sa national government agencies, ay may ina-appoint din ng ating Pangulo na 3 representatives galing sa private sector para maging bahagi ng governing board for a period of 2 years. Sa ngayon ay meron pa lang tayong 2 appointed na representative mula sa Philippine Coalition of Advocates for Nutrition Security and the Philippine Legislators Committee on Population and Development. Ang nagsasagawa at nangangasiwa ng mga pang-araw-araw na operasyon ng NNC ay ang NNC Secretariat at ang aming pong Executive Director ay si Assistant Secretary Dr. Azucena M. Dayang-Hirang. Ang NNC Central Office ay matatagpuan sa China Rosas Avenue Extension sa Taguig City. At bukod po sa Central Office ay meron pong 17 regional offices sa buong bansa. Isa sa mga regional office ay ang NNC National Capital Regional Office at kami po ay matatagpuan sa Metro Manila Center for Health Development or ang DOH-NCR Compound, Mandaluyong City. Sabay-sabay po nating panoorin ang video na ito para mas makilala po ninyo ang National Nutrition Council.
Ayan, sana ay nakilala o mas nakilala pa ninyo ang National Nutrition Council. Tandaan, hindi NCC or CNN kung hindi NNC. May isi-share rin po akong trivia sa inyo. Napansin niyo ba ang logo ng NNC? Hindi ba para siyang gulong pero gawa sa mga kutsara? Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, ang pagtugon sa malnutrisyon ay hindi kayang magawa ng simpleng feeding or aksyon ng iisang ahensya lamang dahil walang nag-iisang ahensya ang kayang tumugon sa problema ng malnutrisyon. Ang malnutrisyon ay maraming kadahilanan, kaya kailangan ng pagtutulungan ng iba't ibang ahensya, mga organisasyon at iba pang mga partners at individuals para tugunan ang problema ng malnutrisyon. Kaya iniimbitahan namin kayo na tumulong sa pagsugpo ng problema sa kagutuman at malnutrisyon. Be one of the spoons. Nakilala na natin ang NNC. Ngayon naman ay atin namang kilalanin ang PPAN. Ang Philippine Plan of Action for Nutrition ang pambansang plano upang tugunan ang malnutrisyon. Ito ay nagbibigay ng direksyon at nakapaloob dito ang mga targets para sa paglutas ng lahat ng uri ng malnutrisyon sa ating bansa. Sa tulong ng mga programang nakapaloob sa PPAN ay matutugunan ang mga sanhi o kadahilanan ng malnutrisyon. Upang higit natin na maintindihan kung ano ba ang PPAN, ano ang mga programang nakapaloob dito at ano ang ninanais ng PPAN na mangyari, ating panoorin ang video na ito. Ang maayos na nutrisyon ay ang pundasyon ng maunlad na bayan. Well-nourished mothers give birth to healthy babies who can achieve their full growth and development potential to become productive adults and live better lives. Kaya naman ang pamahalaan sa pangunguna ng National Nutrition Council ay higit na paiigtingin ang pagtugon sa hamon ng malnutrisyon sa ating bayan. Ang tugon, ang Philippine Plan of Action for Nutrition 2017 to 2022 o PPAN. The Philippine Plan of Action for Nutrition, or PPAN 2017-2022, is an integral part of the Philippine Development Plan 2017 to 2022. It is consistent with the Duterte administration's 10-point economic agenda and the Philippine Health Agenda. The PPAN consists of 12 programs, 8 are nutrition-specific, 1 is nutrition-sensitive, and 3 are enabling support programs. We have had previous PPANs before, but much more needs to be done to improve the implementation of nutrition plans and programs. We are better placed now to achieve our goals because we are guided by data and benefit from local and global evidences on what works and what needs to be done. This has allowed us to lay out clear-cut plans and programs with goals to which we can measure our progress. Ultimately, ito ang mga gusto nating makamit. We want the prevalence of stunting and wasting to significantly improve. Gusto din nating bumaba ang bilang ng mga sanggol at bata na biktima ng micronutrient deficiency o yung kakulangan sa vitamina A, iron at iodine. Gusto nating mapababa o kung hindi man ay hindi natataas yung prevalence ng overweight at obesity sa mga bata, sa mga adolescents or teenagers at sa mga adults. If we achieve these goals, we contribute to the improvement of the quality of our human resource base. We also reduce inequality and we also reduce maternal and child mortality. These are the measures that we need to live up to for us to be able to say that PPAN 2017-2022 is a success. The road towards a well-nourished nation starts in the mother's womb.
Poor nutrition during pregnancy compromises the growth and development of the child in the mother's womb. When a mother isn't getting the proper nutrition for herself and for her baby, the child comes into this world malnourished. So sa simula pa lang, dehado na yung bata. Deficiencies in key nutrients inhibit the normal growth and development of the fetus. In some cases, it may even threaten the child's survival. When growth faltering happens in the first 1,000 days of life, undernutrition, particularly stunting, happens. Stunting is irreversible. Children who are stunted have diminished cognitive and physical development, reduced productive capacity, and poor health. Buong buhay napapasanin ng isang tao ang mga epekto ng kakulangan sa nutrisyon simula noong siya ay pinagbuntis ng kanyang ina. Focusing on the first 1,000 days of life is one of the strategic thrusts for nutrition action of PPAN 2017 to 2022. The nutrition-specific programs are programs that address the immediate causes of malnutrition, yung lack of food at saka disease. The nutrition-specific programs will have more sustained effects if the more underlying causes of lack of income, lack of access to goods and services are addressed through the nutrition-sensitive programs. Intensified LGU mobilization is actually working closely with the LGU to capacitate them to plan, implement, monitor, and coordinate their local nutrition programs. GDAs are geographically isolated and disadvantaged areas, and IPs are indigenous peoples, and the PPAN wants to make sure that these groups are specifically reached by services. And in doing that, we also have to recognize that the IPs have their culture, and we should respect that in the design and implementation of nutrition programs. Whatever the LGU does, they should be supported by the adequate policy support coming from the national level in planning, implementing, coordinating nutrition programs, and in many cases also provide supply and funding support, especially for poor municipalities. Nutrition-specific programs are interventions that directly address malnutrition that are caused by inadequate food and poor dietary intake and poor maternal and child care. Kailangan ng support system na nakapalibot sa nanay at sa kanyang baby. We need to provide them an environment where health and nutrition services are available and accessible. There are 8 nutrition-specific programs under the PPAN 2017 to 2022. First, the Infant and Young Child Feeding Program, or IYCF, encompasses promotion of exclusive breastfeeding for the first 6 months and appropriate complementary feeding with continued breastfeeding up to 2 years and beyond. The program shall cover at least 90% of all children aged 0 to 24 months. The IYCF components aim to ensure that all environments support the mother for optimum infant and young child feeding. Second, the integrated management of acute malnutrition will provide nutrition and medical services to almost 800,000 moderately and severely acute malnourished children 0 to 59 months old. This program includes the provision of ready-to-use therapeutic food and ready-to-use supplementary food. Ikatlo, ang National Dietary Supplementation Program na dating kilala sa tawag na Supplementary Feeding Program ay naglalayong madagdagan ang kalidad ng pagkain ng mga buntis, nagpapasusong ina, 6 hanggang 23 buwang gulang na bata, mga bata mula edad 3 hanggang 5 taong gulang at 6 hanggang 12 taong gulang. Layunin din ng programang ito ang mapaunlad ang sistema ng school-based feeding program sa mga pampublikong paaralan sa elementarya at maging ang pagtatayo ng mga food plan para sa produksyon ng complementary foods, ready-to-use therapeutic food at ready-to-use supplementary food. The National Nutrition Promotion Program for Behavior Change shifts
from the usual increasing awareness of nutrition messages towards a strategy that will enable the adoption of positive nutrition behaviors. We have several components, including nutrition promotion in schools that will be done primarily with DepEd, the DOH, LGUs. And then we also have nutrition promotion in communities with the DOH and LGUs as the primary implementers. And then also nutrition promotion in workplaces. So that's with DOH and the Department of Labor and Employment. This component will also support having an enabling environment for these behaviors to happen. Ikalima, patuloy ang paglaban sa micronutrient deficiency sa pamamagitan ng micronutrient supplementation. Libreng ipamamahagi ang mga supplements na vitamin A capsules, iron folic acid tablets, micronutrient powder at zinc para sa mga sanggol, mga batang mag-aaral, women of reproductive age, mga buntis at nagpapasusong ina. 6. The mandatory food fortification program complements the micronutrient supplementation program. Itutuloy ang pagdadagdag sustansya sa mga pangunahing pagkain ayon sa food fortification law at salt iodization law. Kasama dito ang pagdadagdag sustansya sa harina, bigas, mantika, asukal at asin. 7th, the Nutrition in Emergencies program assures nutrition protection and food availability during emergencies and disasters. Through capacity building, local governments will be able to integrate and institutionalize nutrition in emergencies in their disaster emergency preparedness and response plan, and respond appropriately and effectively during and after the emergency to prevent the deterioration of nutritional status of vulnerable populations and improve resiliency. Lastly, the Overweight and Obesity Management and Prevention Program recognizes that overweight and obesity are primary risk factors of non-communicable diseases such as cardiovascular diseases, stroke, cancer, and diabetes. This program focuses on promoting healthy food environment, promotion of healthy lifestyle, and weight management interventions to address this emerging trend. Complementing these nutrition-specific interventions are nutrition-sensitive programs. These are development projects that were tweaked to produce nutritional outcomes. Naay mga proyekto ang gobyerno na sa unang tanaw ay walay kalabutan sa nutrisyon. Nutrition-sensitive programs are development projects that are tweaked or modified to produce nutritional outcomes. Tweaking or modification can be done by targeting households with undernourished children or nutritionally vulnerable groups, or targeting areas with high levels of malnutrition, or being a channel for delivering nutrition-specific interventions. Isang magandang halimbawa nito ay ang construction ng farm-to-market road sa bayan ng Bugey, Cagayan Province. Ang mga trabahador ay mula sa mga pamilyang may malnourished na anak upang mabigyan sila ng kita. Kapag may trabaho ang magulang, mayroong pambili ng pagkain at ibang pangangailangan ng pamilya. With the enormity of the challenges ahead, this is a creative way of addressing the underlying causes of malnutrition. Kailangan nating maging maparaan sa paglaban sa malnutrition dahil limitado ang ating resources. Patuloy tayong makipagtulungan sa iba't ibang sektor para labanan ang malnutrition. Nutrition supportive programs are non-nutrition intervention programs but can contribute and produce nutrition outcomes, like immunization, deworming, and environmental projects. Enabling programs will make sure that government agencies and other stakeholders move in unison to achieve the goals set out in the PPAN. One of the strategies in implementing the PPAN is the mobilization of LGUs. Some places, however, require a more intense response to the specific challenges in their areas. But we should always keep in mind that PPAN is for the entire country. Our local chief executives should take the cudgels here as heads of their nutrition committees and make sure that the program reaches to the barangays and the households. Nutrition action officers and nutrition program coordinators
and especially the barangay nutrition scholars. These are our prime PPAN advocates. These frontline workers will be continuously empowered and mobilized so they can effectively implement our nutrition programs. In support of the PPAN, the National Nutrition Council will push for legislative measures to make nutrition a priority. It will continue to conduct public advocacies that raise awareness, and it commits to keep an eye on government agencies that the nutrition agenda is top of mind. And the Secretariat will make sure that the PPAN will be implemented. Ngayon po ay nasa huling taon na tayo ng implementasyon ng PPAN 2017 to 2022. Pero hindi ito nangangahulugan na tapos na ang PPAN dahil gagawa ulit tayo ng susunod na PPAN para naman sa taong 2023 to 2028. Lagi nating tandaan na ang solusyon sa malnutrisyon ay kailangan ng sama-samang pagkilos at yan ang nire-represent ng logo ng PPAN, kung saan ating makikita ang isang bilog at grupo ng mga tao na iba't iba ang kulay. At ito ay sumusimbolo sa nagkakaisang aksyon mula sa iba't ibang sektor, level at ahensya na nagtutulong-tulong para masugpo ang malnutrisyon. Sama-sama nating isulong ang PPAN dahil sa PPAN, panalo ang bayan. Ayan mga kanutrisyon, sa pamamagitan ng episode na ito ay sana nakilala ninyo or masigit ninyo pang nakilala ang National Nutrition Council at ang Philippine Plan of Action for Nutrition. Sa mga susunod na Nutriserye episodes ay iisa-isahin naman natin ang mga nutrition-specific at nutrition-sensitive programs ng PPAN. Para sa mga iba pang impormasyon ay bisitahin ang aming webpage, Facebook page, Twitter at YouTube channel sa mga links na makikita sa inyong screen. Don't forget to follow, like, and subscribe. Abangan din ang question for the day na ipopost pagkatapos ng ating episode today. Mag-message lang po sa National Nutrition Council NCR Facebook page kung kayo ay may katanungan tungkol sa NNC at PPAN. Dito na po nagtatapos ang episode 1 ng ating Nutriserye, Usapang Nutrisyon at Iba pa para sa taong 2022. Stay tuned to our page next month, April 29 para sa susunod na episode ng Nutriserye. Hanggang sa muli mga kanutrisyon, paalam at see you online! Hello there mga mommy, let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years old. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. Dapat puno